Gandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Genggeng Sanan at shoutout kay Fernando Jimeno. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, magbabalik tayo sa pag-upload ng 4 na videos everyday simula ngayon araw. Salamat sa solid na pagsuporta mga master. Kabanata 3141 hanggang 3145. Hindi ko inaasahan na makakabalik ka ng ganoon kaga, sabi ni Yan Jun kay Han Tianyang. Walang choice si Han Tianyang kundi ngumiti. Nakikinig sa mga salita ni Yan Jun, tila inaasahan niyang babalik ito. Ngunit hindi alam ni Yan Jun na hindi naisip ni Han Tianyang na makakaalis siya ng buhay sa mundo. Alam mo ba na ang puso ng pamilya Nangang ay isang patay na lugar? Hindi na makakabalik ng buhay ang mga taong pumupunta doon, sabi ni Han Tianyang. Ngunit lubos akong naniniwala na makakabalik ka, at nakabalik ka, hindi ba? Nakangiting sabi ni Yan Jun. Umiling si Han Tianyang. Makakabalik siya hindi mag-isa, kundi sa Aaron. Kung hindi dahil kay Han Santian, paano siya pakakawalan ni Nangang Boleng? Hindi ko ginawa. Ang magagawa ko lang ay maghintay na mamatay sa gitna ng mundo. Ang dahilan kung bakit ako makakabalik pa ay dahil 3,000 yuan. Paliwanag ni Han Tianyang. Si Yan Jun ay palaging tinatrato si Aaron bilang kanyang apo. Mula nang umalis si Han Tianyang, siya lamang ang nag-iisa sa pamilyang Han na pinakamahusay sa Aaron. Gayunpaman, kahit na ang pinakamalapit na tao, si Aaron, ay hindi alam ang dahilan ng mutation. At ngayon, ang pagbabalik ni Han Tianyang ay may kinalaman sa Aaron. Anong kinalaman nito sa Aaron? Nag-aalinlangan si Yan Jun na bagamat sikat talaga ang Aaron sa martial arts circle ng Yanjing, at walang martial arts museum ang nangahas na maliitin siya, paano makakalaya si Han Tianyang dahil sa kanya sa Nangang Boleng, na libu-libong milya ang layo. Nakita ako ni Nangang Boleng ng personal, pinalaya ako ng personal, at ipinahayag ang kanyang takot sa Aaron. Nagulat ka ba? Sinabi ni Han Tianyang na may mapait na ngiti na sa pagbabalik, iniisip niya ang problemang ito, ngunit sa kasamaang palad ay wala siyang ideya, at naisip pa nga na kakaiba ito. Sino si Nangang Boleng? Kahit na may narating ang Aaron, hindi dapat matakot sa kanya si Nangang Boleng. Ito ay ganap na katawa-tawa. Siya mismo ang nagsabi. Mukhang nagulat si Yan Jun. Kung may magsasabi sa kanya na matatakot si Nangang Boleng sa Aaron, tiyak na ituturing niya itong biro, ngunit kailangang hayaan ni Han Tianyang na bigyang pansin ito ni Yan Jun. Oo, ako mismo ang nagsabi. Napabuntong hininga si Han Tianyang. Kung walang karapatan si Nangang Boleng na palayain siya, talagang magdududa siya na hindi talaga si Nangang Boleng ang nakita niya. Nakapunta na si Nangang Boleng sa Yanjing, at hinala ko na ang hitsura ni Chongyang sa Wuji Summit ay dahil din kay Nangang Boleng. Total, simula nang magretiro si Chongyang, wala nang balita sa kanya. Tanging si Nangang Boleng lang ang makakahanap sa kanya pabalik, ngunit kahit na Aaron panalo Chongyang, Nangang Boleng ay hindi matatakot sa Aaron. Yan Jun full-faced doubts of say. Ang pakikipaglaban ni Han Sunny kay Chongyang ay direktang nagpapataas ng kanyang posisyon sa martial arts at Taoism circles. Sa martial arts at Taoism circles ng Yanjing, isa na siyang figure, pero ano siya nang harapin niya si Nangang Boleng? Ang pamilyang Nangang ay ang pinakamalaking pribadong ekonomiya sa mundo, na may ganap na kontrol sa kapital. Paanong ang gayong mga tao ay walang ilang ganap na Panginoon? Paano ka matatakot sa Aaron? Ang hitsura ni Chongyang ay dapat na pagsubok sa lakas ng Aaron ni Nangang Boleng. Kung bakit niya ginawa iyon, natatakot akong si Nangang Boleng lang ang nakakaalam, sabi ni Han Tianyang.
Ang view na ito pamamaga Ginoo ay hindi tanggihan, dahil siya din sa tingin kaya, ngunit ang dahilan ng ito kasama ng mga ito, ang ilang mga pag-iisip kagalit-galit. Bukod sa Nanggang Bolang, may mga nakakaalam pa. Nakangiting sabi ni Yan Jun. Natigilan sandali si Han Tianyang, pagkatapos ay nagsimulang umiling at nagsabi, kung ito ay sa pagitan ng Aaron at Nanggang Bolang, hindi ko siya pipilitin na sabihin sa akin na ngayon ay hindi na siya isang bata lamang. Mayroon siyang sariling mga ideya, at mga layunin. Naniniwala ako na dapat niyang malaman ang kanyang ginagawa. Sa pagbabalik, sinabi ni Han Cheng kay Han Tianyang ang halos lahat, kasama na ang self-build na kumpanyang Feng Chen ni Han Sanchen, na nagpapasalamat kay Han Tianyang kay Han Sanchen. Pagkatapos ng lahat, si Han Sanchen ay 14 na taong gulang pa lamang ngayon. Napakahusay niya kaya hindi siya makapagsalita. Kaya nagpa siya si Han Tianyang na hindi siya magbibigay ng anumang payo kay Han Sanchen sa kanyang buhay. Kung sa tingin mo, natatakot akong hindi mo malalaman kung bakit ginawa ito ni Nanggang Bolang, sabi ni Yan Jun. Kung tutusin, hindi mahalaga kung bakit niya ginawa iyon. Ang mahalaga ay makakabalik pa rin ako ng buhay. Kung tutusin, walang makakalabas ng buhay sa gitna ng lupa. Nakangiting sabi ni Han Tianyang. Sa pagsasalita tungkol sa geocentric, si Yan Jun ay puno ng labis na pag-usi sa tungkol dito, dahil maraming mga alamat tungkol sa geocentric, at kahit na mayroong iba't ibang mga opinyon tungkol sa lokasyon ng geocentric sa mundo, ngunit wala talagang isa, dahil walang sino man ang maaaring talagang hanapin ang geocentric. Anong klaseng lugar ang center of the earth? Underground ba talaga? Curious na tanong ni Yan Jun. Si Han Tianyang minsan ay nag-iisip ng parehong paraan. Halos lahat ay hahatulan ang lokasyon ng sentro ng mundo dahil sa pangalan nito. Ngunit sa katunayan, ang geocentric ay wala sa geocentric sa lahat, na marahil ang pinakamalaking hindi pagkakaunawaan ng geocentric cognition sa mundo. Sa dagat, sabi ni Han Tianyang. Sa dagat, natigilan ang mukha ni Yan Jun. Paanong ang puso ng lupa ay nasa dagat, ang isang malaking kargamento ay sapat na malaki upang labanan ang anumang bagyo. Ayon sa aking tansya, hinding-hindi na matutuklasan ang Nanggang Bolang dahil gumastos ito ng malaking pera sa paglalagay ng mga anti-satellite reconnaissance device sa kargamento. Bukod dito, nag-set up ang Nanggang Bolang ng maraming mga istasyon ng supply, na sapat na upang tuluyang maanod ang kargamento sa dagat, sabi ni Han Tianyang. Huminga ng malalim si Yan Jun. Kahanga-hanga talaga ang financial resources ng Nanggang family. Natatakot ako na ang pamilya Nanggang lang ang makakagawa ng mga kahanga-hangang bagay sa buong mundo, napakalakas ng pamilya Nanggang. Yan Jun na pabuntong hininga. Si Han Tianyang ay may mapait na ngiti sa kanyang mukha. Masyado bang malakas yon? Sinabi ni Nanggang Bolang na ito ay dulo lamang ng iceberg ng pamilya Nanggang. Sa madaling salita, ang buong proyekto sa gitna ng lupa ay marahil ay isang patak sa balde para sa pamilya Nanggang. Well, huwag na nating pag-usapan ang mga bagay na ito. Oras na para magkaroon ng reunion dinner ngayong gabi. Sabi ni Han Tianyang. Ang pangit ng mukha ni Yan Jun, reunion dinner. Natatakot ako na matagal nang hindi nagsasama-sama ang pamilyang Han. Mula nang itaboy ni Nanggang Chenkyo si Aaron, tuluyan nang nasira ang kanilang relasyon, at walang posibilidad. Kahit na ito ay ang pagbabalik ni Han Tianyang, hinding-hindi nito pababayaan ang apo na ito. Hindi na itinuring ng Aaron ang pamilyang Han bilang isang manunulat, at si Nanggang Chenkyo ay talagang gumawa ng maraming hindi patas na bagay sa kanya. Sabi ni Yan Jun, alam ko. Kainan lang. Hindi ako magiging peacemaker. Sinabi ito ni Han Tianyang dahil naiintindihan niya kung gaano kalaki ang pinsalang idinulot ni Nanggang Chenkyo sa Aaron. Hindi niya hahayaang yumoko si Aaron dahil kay Nanggang Chenkyo. Bukod dito, ang kanyang kasal kay Nanggang Chenkyo ay itinatag dahil sa relasyon ng interes, at siya mismo ay pinili bilang isang papi ni Nanggang Bolang. Wala siyang nararamdaman kay Nanggang Chenkyo. Batay dito, hindi niya gagawing mali ang Aaron bilang isang lolo. Sa napakaraming taon, sa pagitan ni Han Tianyang at Nanggang Chenkyo, mayroon lamang mag-asawa, ngunit walang relasyon sa pagitan nila. Han Cheng, sigaw ni Han Tianyang sa labas ng study. Alam niyang nasa labas si Han Cheng. Hindi nagtagal, binuksan ni Han Cheng ang pinto, talagang naghihintay siya sa pinto, naghihintay ng utos ni Han Tianyang. Sa panahong ito,
Iniisip din ni Han Cheng ang dahilan kung bakit nabubuhay pa si Han Tianyang. Sa simula, ang pagkamatay ni Han Tianyang ay nagdulot ng sensasyon sa Yanjing. Ngayong siya ay bumalik mula sa mga patay, natatakot ako na maraming tao sa Yanjing ang mabigla. Si Han Cheng ay napaka-curious ngayon. Kung mabubunyag ang bagay na ito, ano ang iisipin ng mga taong iyon, at magkakaroon ba ng pagkakataon ang pamilyang Han na mabuhay muli dahil sa pagbabalik ni Han Tianyang? Dad, ano pong problema? Tanong ni Han Cheng. Makipag-ugnayan sa Aaron at hayaan siyang umuwi para sa hapunan, sabi ni Han Tianyang. Mabuti. Tumanggo si Han Cheng, pagkatapos ay kinuha ang kanyang mobile phone at dinial ang numero ni Shi Jing. Si Shi Jing ay abala sa pagluluto para sa Aaron. Ngayon siya ay isang may bahay, ngunit ang mga trivia na ito ay hindi nakakainis sa kanya. Sa kabaligtaran, siya ay napakasaya at sanay sa mayamang buhay pamilya. Napaka-interesante para kay Shi Jing na makipag-ugnayan sa mga kahoy na panggatong, kanin, mantika at asin, kahit papaano ay pagyamanin ang kanyang buhay, maghintay na kumain, maghintay na mamatay. Nang makita ang tawag sa telepono mula kay Han Cheng, halatang lubhang naapektuhan ang mood ni Shi Jing, dahil ngayon ay ayaw na niyang maalala ang anumang bagay tungkol sa pamilya Han. Sabi ko naman sa'yo, huwag mo akong tawagan kung wala kang gagawin, naiinip na sabi ni Shi Jing. May ginagawa ako. Walang magawa si Han Cheng na mahal niya si Shi Jing, ngunit naiintindihan din niya na hindi maganda ang relasyon ni na Shi Jing at Nangong Chenkyo, kaya ayaw niyang pauwiin si Shi Jing. Say something dali, wag mo akong istorbohin para magluto ng Aaron. Sabi ni Shi Jing, wag kang magluto, umuwi ka na at kumain. Sabi ni Han Cheng, Han Cheng, kaya ka tumawag. Nais humingi ng tulong si Nangong Chenkyo sa Aaron, sabi ni Shi Jing na may paghamak. Huwag mong sabihing ayaw niyang umuwi para maghapunan. Tiyak na ayaw din ng Aaron. Bumalik na si Dad, sabi ni Han Cheng. Oo, si Shi Jing sa kabilang dulo ng telepono ay natigilan. Nakabalik na si Papa. Hindi ba't ilang taon nang patay si Tatay? Si Han Cheng ay baliw na sabihin ang mga hanggal na salitang ito. Han Cheng, ano ang naninigarilyo mo? Walang imak na sabi ni Shi Jing. Alam kong mahirap paniwalaan, pero sa totoo lang, hindi pa patay si Dad. Buhay pa siya. Sinabi ni Han Cheng na kung hindi dahil sa nakikita ng sarili niyang mga mata, mahirap talagang ipaliwanag. Hindi na muling mabubuhay ang mga tao pagkatapos ng kamatayan, lalo pa ang mga namatay na sa loob ng maraming taon. Ikaw, hindi mo ako niloloko. Laking gulat ni Shi Jing na halos hindi niya mahawakan ang kanyang mobile phone, dahil sa sobrang gulat nito sa kanya. Of course not. Paano kita pagtatawanan sa mga ganyang bagay? Dapat sabihin mo sa Aaron at hayaan mo siyang bumalik. Sabi ni Han Cheng. Hindi sumagot si Shi Jing, ngunit pagkatapos makalunok ng laway, direktang ibinaba ang tawag. Halika sa sala. Si Han Sanchen ay naiinip at tamad na manood ng palabas sa TV. Ito ay isang dula na pinakagusto ni Shi Jing kamakailan. Upang pagyamanin ang buhay ng mag-ina, pinilit niya si Han Sangkia na ituloy ang dula at talakayin ang balak sa kanya. Ano bang problema mo, Ma? Nang makita ang mapurol na ekspresyon ni Shi Jing, nagtatakang tanong ni Aaron. Mayroon akong sasabihin sa iyo, ngunit ito ay hindi ka panipaniwala na natatakot ako na hindi ka makapaniwala. Sabi ni Shi Jing. Aaron kilay bahagyang kulubot, ngunit sa lalong madaling panahon hinalinhan, sinabi na may isang ngiti, ito ay hindi maaaring ang aking lolo pabalik. Nagulat si Shi Jing. Nagbibiro ba siya o seryoso? Ikaw, paano mo nalaman? Natigilan si Shi Jing. Ang pagkamatay ni Han Tianyang ay isang kilalang bagay, ngunit ngayon ay nararamdaman niyang alam na ito ng lahat maliban sa kanya. Ano ang sitwasyon? Of course I know. Meron pa ba akong hindi pwedeng malaman? Nakangiting sinabi ni Han Sanchen na ang oras na bumalik si Han Tianyang ay halos tulad ng inaasahan niya, kaya nang makita niya ang ekspresyon ni Shi Jing, nahulaan niya na ito ang bagay. Bumalik si Shi Jing. Dahil alam ni Aaron na hindi patay si Han Tianyang, dapat alam din niya kung ano ang nangyari. Hindi niya maiwasang magtanong, anong nangyari? Iyon ang bagay. Kumunot ang noo ni Aaron at sinabing, napakakomplikado. Hindi ko maipaliwanag ng malinaw saglit. Kapag may oras ako, sasabihin ko sa iyo. Bumalik ka muna sa aking lolo. Si Shi Jing ay hindi nagpatuloy sa pagtatanong.
Bagamat siya ang ina ni Aaron, hindi niya kailanman pipilitin si Aaron na gumawa ng anuman. Ayaw niyang apihin ang Aaron tulad ni Nangong Chenkyo, hintayin mo akong magbago. Sabi ni Shijing. Ang Aaron ay naginat, pinatay ang TV, at sa wakas ay nakatakas mula sa pagtalakay sa plot kasama si Shijing sa hapunan. Dapat sabihin na ang pagbabalik ni Han Tianyang ay medyo angkop. At pagkatapos ay ang pamilyang Han. Nangong Chenkyo at Han nakauwi na si Jun. Nang makita ni Han Jun si Han Tianyang, parang nakakita siya ng multo at nagtago sa likod ni Nangong Chenkyo. Sa kabilang banda, hindi niya akalain na mabubuhay si Han na matay si Tianyang. Kinuha niya ang pamilya Han, gusto niyang paunlarin ang pamilyang Han para patunayan na mas magaling siya kay Han Tianyang. Pero ngayon ay nasa dead end na ang pamilya Han. Lola, multo, multo. Nang inig si Han Jun at namutla sa takot. Tumingin si Nangong Chenkyo kay Han Tianyang at nagtanong, bakit ganoon? Buhay pa ako. Let you down, Han Tianyang said with a smile. How can it be? Nakita kong namatay ka ng sarili kong mga mata, sinabi ni Nangong Chenkyo na wala siyang nararamdaman kay Han Tianyang, at matagal na niyang pinagnanasaan ang kapangyarihan ng pamilyang Han. Maging si Nangong Chenkyo ay gustong maghayganti kay Nangong Bolang sa pamamagitan ng paggamit sa pamilyang Han matapos na maging matatag ang pamilyang Han. Malaki ang kanyang ambisyon, ngunit ang kanyang kakayahan, gayunpaman, ay hindi kaakit-akit, pabayaan ka, at ang lahat ng ito ay ginawa ni Nangong Bolang. Kung bakit niya ako binitawan, Aaron kasi. Alam mo ba kung ano ang sinabi niya sa akin? Nakangiting sabi ni Han Tianyang. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!